po, yung nagpatuloy. Oo mo si Monica, oh. Buntis na. Ilang buwan na yan, Monica? Monica? 6 months na yun siya ngayon. Mga 6 months na, pero di pa man masyadong halata, ano? Kasi asawa niya. Sa trabaho. Pang isang unang baby niya. Oh. Sabi sa'yo ni Jimel, Sabi sa akin, huwag na ako umalis. di ka man nagalit kasi bata pa na nabuntis na siya. Wala man na magagawa, nandiyan na eh. Yan po mga kalingap, mga kabente. Ngayong araw po ay nandito po ako sa lugar nila Jimel, kung saan po ay bisitahin ko po si Monica. Yan. Pag nadaan po ako dito sa lugar na ito ay binibisita ko po si Monica para kumustahin. Yan, sasabihin ko din po yung kanyang tita sa Paracale ay namatay na. Baka sakali na pumunta silang magkapatid. Yan si Monica. Ayun si Monica. Dini, nakita mo si Monica? Ay, ano ito? Hindi ko pati nakakilala si ano. Hindi ko nakakilala si ano. Bawa ba ng tubig? Pasok po. Ate Melissa, di kita nakilala. Bakit ganyan ang gupit mo? Ay, gwapo na ako ngayon. Oh. Ay, ang laki na ni Monica, oh. Monica, ang laki na ni Monica, oh. Bubuntis na si Monica. Pero bata pa ito, elementary. Pinsan mo lang pala si Monica. Kailan sa ano? Ate Melissa, grabe ang sipag mo, ah. Kailan ka pa dito nag-uwi? Yung ano lang sa Ha? Ewan ka muna pa, ano ulan, magpaano ka muna. Ha? Silong ka muna dito at dapat nagpapayong ka. wala lang tayo. Ibig sabihin, hindi ka na ano pag nabuboring ka pag wala kang ginagawa. Ay, lagi ako madaming ginagawa. Tuloy mo Dito. na po. Sige, sige. Ito na kilala si... Kaso nakakaputi ako. Ate Melissa, nag-alala kami sa iyo. Halos 1 taon kang hindi nag-uwi. May trabaho ako. Ha? Trabaho. Nagtrabaho? Saan ka nagtrabaho? Nagsundalo ka yata? Sundalo? Hindi naman. Ba't ganyan ang gupit mo pang sundalo? Pinaisyan lang to. Ha? Masyado na to kasi mahaba eh. Akala ko nagtrabaho ka sa ano, nag-ano ka, nag-reserve. Hindi naman. Saan ka nagtrabaho, Ate Melissa? Sa Bataan. Sa Batan, layo. Anong trabaho mo dun? Ay, kinuha kasi ako nung kasama ko sa pagsisinda. At nagkaano baga po. Nagtumal kasi sa palengke. Nagtumal. Nagtumal yung Bintahan. lintahan. Sino ano dun sa tindahan mo? Ha? Sino nagtinda? Iyan mo. Yung anak ko, yung nagpatuloy. Oo mo si Monica, oh. Buntis na. Ilang buwan na yan, Monica? Monica? 6 months na yun siya ngayon. Mga 6 months na, pero di pa man masyadong halata, ano? Kasi asawa niya. Sa trabaho. Pang isang unang baby niya. Oh. Ilang taon na ikaw? Kukunin mo yan. Ha? 15. 15 ka pa lang. Ikaw, Ate Melissa, ilang taon ka nung nabuntis ka? Nagad na ako. Di ka nagalit dito kay Monica. Bata pa, nagbuntis na. Kamukha ba kasi ni Monica, ano? Akala ko kanina, pagdating ko, akala ko si Monica. Yung klase ng mata niya, kirat bagang mata niya. Yung pagkasingkit. Ilang araw ka na dito?
2 linggo. 2 linggo ka na. Nabisita mo na si Jimel. Na, yung 31 kung pa ako dun. Nakita mo si Jimel. Oo. Ganyan ang buhok mo. Then, hindi pa ganito, mahaba pa. Ngayon lang, Ano sabi sa'yo ni Jimel? sabi sa akin, huwag na ako umalis. Huwag ka na umalis kasi kawawa man si Monica. So, tinan mo, pag alis mo, nabuntis na. Oo nga. Iiwanan si Monica kasi kailangan ka man ng bata. Matalino pati si Monica. Magsisimula ka na naman ulit. Oo, So, may naipon ka man yata dun sa pagtrabaho mo dun sa Bataan. meron naman kasi binayad ko ito. Binigay mo saan? Binayad lang ko sa utang niya. Binayad mo sa utang. Tapos ngayon, wala ka pang pampunan. Wala. Yun yung problema, magsisimula ka ulit. Dapat yung dati, mayroon kang ganda na ng tindahan mo nun. Marami ka ng tinda. Di anong plano mo ngayon? Magtitinda ka ulit. Ewan ko atin, wala naman kasi akong punan eh. Pag magbalik ako sa Babalik ka sa Bataan? Pero kapag nagkaroon ka ng puhunan, dito ka na lang. dito na lang, pag meron dito. Malay mo, may mga sponsor ni Jimel, mag-sponsor sa'yo pampuhunan. Hindi pwedeng angkat-angkat. Ano ba, utangin mo. Pag naubos mo, saka ang remit. Hindi pwedeng ganun. Wala na yung naangkat ang kumpanya ko. Wala nang napangkat. Hindi meron na kasi wala pa. Umalis yun eh. Nag-ibang itsura mo ngayon natin, Melissa. Pumuti ka. Oo nga, pumuti ka. Hindi ka kita nakilala kanina. Akala ko, Sabi ko, sino ito bumata ka pati ngayon. Akala ka namin, nagkaroon ka na ng boyfriend tapos nagsama ka. Tinanan ka na. Walang panahon sa boyfriend. Hindi ka pati ni Mang Jun. Ano mo sabi sa'yo ni Mang Jun na kita ka doon? Doon sa pupunta mo Kalarab? Nandun. Nagkita kami doon. Ano sabi sa'yo? Nangungusta lang. Sabi nga niya, nililigaw ko ba yan si Melissa kaso busted baga ako po Edison. Bakit ayaw mo kay Mang Jun? Single. May anak siya, isa. Kaso tanggap ka man daw niya kahit marami kang anak. May anak ka. Ang gusto kasi ni Mang Jun may kasama sa buhay. Wala pa kasi sa isip ko mag-bete. Nadala ka na? Hindi naman sa nadala ako. Wala akong panahon sa sarili ko. Wala akong panahon sa bete. Diba? Tama lang yun. Friend. Kasi mas lalo kang ma-stress pag nagkaroon ng pasok ka naman sa relasyon na. Ilang taon ka na ba ngayon? May gitna akong 40. May git ka ng 40. Itutuon mo na lang yung oras mo sa mga anak mo, Kung mabara basta ito, itong bahay mo kasi sayang din ito. At least, kahit pa paano, kapag tumanda ka, may uwian ka. Buti nga ngayon kahit may bagyo baga. Sabang lakas ng walang signal number na ngayon. Number 1. Bukas ang landfall daw yata ng bagyo sa Katanduan sa may gabi. Baka daanan tayo. Pero hindi man sa atin ang sentro. Pagdating Bisaya. Pero maapektuhan din tayo. Sunod-sunod ng bagyo. Buti dun sa Bataan, walang gaano yatang bagyo. Wala naman gano'n. Pero laging maulan din dun. Hindi naman gano'n. Kasi puro Bicol region lang ang dinadaanan ng bagyo ay paboritong daanan ng bagyo. Ate Melissa, bakit pala nagpagupit ka? Parang may pinagdadaanan ka sa buhay. Hindi ka man nabigo. Kaya, Kung isa ng bigo, andyan pag bibigo, kaso hindi mo pwedeng isipin yun.
Ibig sabihin, pagpunta mo sa Bataan, nagkaroon ka ng boyfriend? Wala akong boyfriend, hindi ako nag-boyfriend. Friend Focus- meron. Ha? Friend meron. Focus lang sa ano, focus lang sa trabaho. Kung sa boyfriend, wala. Pero madami akong naniligaw. Pero ayoko pa. May man nanliligaw sa iyo. Anong trabaho mo dun, Ate Melissa, sa ano? Sa bahay lang? Oo, nagluto lang ako doon. Ibig sabihin, marunong ka magluto? Anong mga alam mong luto? Kare-kare. Ay, karoon marunong ka magluto ng ano pa? Chado. Mahirap yung naluto, kare-kare, tas michado. Marami man. Marami akong nagluto. Iba pati ang luto ng Bicolano sa ibang lugar, lalo na pag parting north. Yung dinuguan baga sa kanila, walang gata. Oh. Tuyo bagang dinuguan sa kanila, ano? Pag natikman nila yung gulat ng dinuguan dito sa Bicol, ay gustong-gusto nila kasi may sabaw. Yung kasi sa Pangasinan, sa Tarlac, ang dinuguan sa kanila walang gata. Tapos ang Bicolano baga mahilig sa gata. Hindi pwedeng isang nyug lang, maluto ka ng gabi. Isang nyug lang isa kanila. Okay na sa kanila isang nyug, tapos maraming gabi. Minsan baga kulang sa gata, ibang lasa. Mataas ang panlasa lalo na pag sa gata sa mga Bicolano baga. Anong nagustuhan nila sa luto mo? Ano gusto nila sa luto ko yung kare-kare. Kare-kare. Ano yung may bagoong? Wala. Ano? Depende kung gusto nila. Masarap ang kare-kare kasi may puso. Ano? Yung gulay na puso ba yung saging? Ano pag ano? Ano yung may peanut butter ano? Meron. Ang masarap pati doon sa kare-kare, yung balat ng baka baga. Anong ginagawa mo sa kare-kare? Baka mismo o baboy? Kung gusto nilang baboy, baka. Mas masarap ang baka, ano? Lalo na yung balat. Kare-karehin. Pero ang special recipe ko ay ano, chicken curry. Chicken curry. Kasi magaling. May gata yun chicken curry. Ibig sabihin nagustuhan nila, lagi ako pinapaluto ng chicken curry. Hindi naman, iba-iba naman yung pinapalito. Buti pinayagan ka umuwi. Pinapabalik na nga po ako doon, hindi na ako bukas. Mabayay ka na bukas. Paano na si Monica? Mas okay ang buhay mo dun kaysa dito? Hindi naman, dami. Kasi dito, madaming problema, no? Hindi lang problema mo ang pinoproblema mo, pati problema siyempre yung nandito. Pinoproblema, iisipin mo pa din, ano? Sino na matira dito sa bahay mo kung sakalit na wala ka? Ayun pa mga pinto. Papatiran mo ito kasi ang bahay baga kapag hindi natitiran, nahina, nadupok. Ito yung nakatira dito, yung buntis. Si Buntis, si Monica. Naanak na rin yung April. April na yung mga anak. Mapagkamalan ko pati si Monica. Kasi ko, Monica, ba't ganyan ka na? Taba ka na. Pareha sila ng mata, no? Nabigla ko kanina. Sabi ko, bata pa ito si Monica, bakit buntis? Ang laki na pati ng ng tiyan ni Monica. Ibig sabihin, nung kasama po siya dito, nababantayan mo. Pero nung umalis ka, Wala na, ganyan na siya. nabuntis na. Paano mo nalaman na nabuntis na? Nalaman ko, pag-uwi ko ng 30 Nabuntis na ito? Hindi ka managalit na kasi bata pa na nabuntis na siya. Wala man na magagawa, nandyan na eh. Hindi pwedeng makipisto ka dun, makitabi ka. Ewan ko lang. Malaki-laki din ang punan ay inaabot yata ng 20,000. 30,000 ang punan sa mga gulay. Meron na doon, prutas. Kompleto na. Magsiwala ka sa 10,000. Kaya mo yata ang 10,000.
Ay, kukunti lang yung paninda namin. Pa konti-konti lang. Kagaya nung dati mo, dun sa taas baga, tapos ibinababa mo, sinilako-lako mo. Akala ko doon ka nagpipiso sa may harapan ng Mercury Drug. Yung kanto baga. Ay, Sa kabila. pagdidipin, ano lang pag babagong taon. Pagbabagong taon. Sayang Melissa kung dumating ka nung bago magpasko, nung December. Libre lang ang pisto. Libre, wala kang babayaran. Yung ni Mayor, yung mga nagtitinda, libre, wala silang babayaran na pisto. Matinda ka lang, kaya madami nagtinda. Alas marami man din mga bumili. Buhay-buhay nga din yung mga nagtitinda kasi una-una, wala man silang babayaran na, wala man silang babayaran na pang renta. Yung sa Yung laki ba ng renta sa mga piso doon? Inabot yata ng 10,000 o 5,000 dati. Sayang din baga, pang din yun, pang bili na ng pagkain. Tapos anong ang plano mo niyan pag bumalik ka sa Bataan? Paparapadala mo na lang ulit si Monica. Alam na ni Gmail. Pagkalit yung si Gmail Hindi na na... ako pinapatrabaho. Kasi talaga ako magpili. Kasi ang importante kay Gmail, nakikita ka. Nag-aalala ka yun. Minsan nasabi, Ninong, nagpunta ka sa bahay, nakita mo si Mama. Hindi mo iniisip yun, pwede ka magtrabaho dito. Magkano ang sahod mo dun sa isang araw? Ano lang kasi, one month man ako. Ay, isang buwan, magkano? 10,000. 10,000. Malaki-laki na din, Matas na sahod ko doon. Di man pati erugado yata sa trabaho, Malaking bahay. Hindi naman ito. Naglilinis ka din. Mali ko. Gano'n, mali. Nalaba ka pa din. Ha? Nalaba ka? All around. Pero hindi naman mapagod. Ilan kayo doon na isang bahay? Ako lang. Wala naman akong kasama doon. Tapos ilang sila magkakasama sa bahay? 5. May mga anak? Meron. Bataan, ang layo. Ibig sabihin, matrabaho ka muna para makapag-ipon ka ng... Ate Melissa, hindi mo naisip yung anak mo dito. Siyempre, maghahanap yun ng nanay. Naisip ko naman. Kaya ang gusto ko na kasi trabaho muna ako para nakapag-ipon ako ng tulong. Maban. Hirap baga ng panahon ngayon talaga. Mahirap makakuha ng puhunan. Di sana kung di sana umalis. Ito si Monica, hindi na buntis. Monica, di ka mo nagsisisi? Ha? Monica, nag-aaral pa pati yata ito. Nag-aaral yan. Kasi hindi na, nag-table na yun. Ganyan na nga siya. Siyempre, kapag maganda man talaga, di mo na ipapakawalan, bubuntis ka na agad yan para hindi na makawala. Kasi yung bagang mga Naku, Purok City. Sunod sa Sais, Purok City. Salyo ang apelido ko. Ha? Ha? Hoy, Monique. Dito pa si Monique, Akala ko pati tumaba si Monique. Yung kambal na bisita mo na? Di pa. Pinunta ko dun sa school. Noong nakaraan, nagpunta ako dito at nagbigay ako ng pang nito ni Monica noong nakaraan. Nabibisita ko dito dati. Nabigay nga ako nitong baon dito kay Monica. Dalaga na si Monica. Pare sila ng mata. Monica, ilang taong ka na, Monica? Ha? 11. Akala ko nga ito, nabigla ako. Sabi ko, buntis na yung si Monica. Magkamukha, bakit magkamukha yung dalawa? Baka anak mo man ito. Magpinsan siya, magkamukha. Ha? Magpinsan. Magpinsan, magkamukha. Ito pala si Monica, biglang laki, magkamukha talaga yung dalawa. Ikaw, Monica, huwag ka muna mag-aasawa, ha? 11 pa lang ikaw? 10? 11 po. 11 years old. Maanong grade mo na?
Mga 12 na pala ito si Monica. Ito si Nini. Anong pangalan mo? Christine. Ibig sabihin, Ate Melissa, ito yung panganay mo. Ito, pamangkin mo. Kasi sabi mo, sa'yo na naglaki yan ay. Oo. Panganay ni Ate Melissa. Yan pa yung sabi mong panganay mo, pero anak ng kapatid mo. Ako nag-alaga niyan. Kaya wala nang ano yung sinayang. Yan tawag mo dito kay Ate Melissa, Mama. Mabait talaga ito si Melissa eh. Kahit maki-anak, maki-bata. Doon yan sa Talisay, silang dalawa ni Tuto. Yan kalaro niyan na. Wala pa si Tuto doon sa kabila. Yan nakasama niya. Yes, pwede mapabangkit. Mahirap pag pag walang trabaho. Pag nasa palengke kasi ako, pag nasa palengke ako, kaya pa sa na gabi na yan, ako natapos sa pagtingin. Mapunta yan doon. Sila? Mahirap kasi kapag wala akong trabaho, pagtitipang kasi. Kailangan Ang nila. pangakitaan. O, pwede ka man, bakit kalakalinga prab? Magdoon ka na magtrabaho. Ayaw mo doon? At least malapit ka kay sa anak mo. Mag-apply ka ng trabaho kay Kuya Bal, kay Kalinga prab. Umalay mo, pagbalik mo, yung lutuan ko ng banana chips, magawa na, di doon ka na lang sa akin magtrabaho. Taga-ripak, taga-stapler. Bakit nag-ano na ba? Hindi pa, ano pa ako, bubong na lang. Kailangan ko pa ng semento tapos bakal. May mga ano yung pa ako doon kasi nahinto ko gawa ng sa hirap baga ng buhay, saka may pinapagamot baga ko pang may mga depression. Alas yun muna ang nauna ko. Pag may extra ako, saka na napagawa ng pakunti-kunti. Di pag sana pagbalik mo, okay na yung facility na yun. At pwede kang mag-apply sa akin. Kung magkano man yung sasahod mo, di mas malaki pa yung sasahodin mo dun. Kasi yung kalalola ni Casey, siya, depende sa ripak. Sa 1 kilo, may porsyento siya. Aabutin ka sa loob ng isang araw, 1,200 pag nako-compute mo. Sige Lola, magkano ang nariripak sa isang araw sa isang tao? Ay kaya niya ng abutin ng 1,200 ang isang araw. Maripak ka lang kasi per kilo ay porsyento per kilo. Bebes, nagpunta dito? Bebes. Sino binisita? Si Monica? Ano punta dito? Sabi ko sa iyo, makimama din si Jimel. PSA yung birth certificate. Para hindi pa niya nakukuha. Nick, sinabi na sa iyo ni Kuya Jimel mo na namatay na si Tita Marisa mo. Pupunta kayo ni Kuya Jimel mo, akitin mo si Kuya Jimel mo. Mapasama kayo dun sa tauhan ni Kalinga. Pero pwede man yun yata, Melissa. Tapos bisitahin din nila si Lola Ligaya. Okay lang sa'yo? Okay lang. Kasi si Lola Ligaya at ni Melissa, may edad na. Siyempre, namimiss din niya yung mga apo niya. Tingnan mo si Monica, Miss na miss niya nun si Monica. Miss mo na din si Lola Ligaya. Gusto mo din makita. Gusto din makita si Lola Ligaya. Hindi man yun kasi alam mo naman nila Lola Ligaya na okay naman yung mga apo niya dito, kaila Kalinga Prab. Ang importante, nabibisita, kahit pa paano, nabibisita sila. Tanggalin na natin yung pinanakit, sama ng loob sa bawat isa. Kung sa iano natin yung pagmamahalan baga. Kasi hindi man habang buhay-buhay tayo, may nanakit ka pa kay Lola Ligaya? Hindi ka na yun. Kay Ate Maribek? Wala na rin, tama yun. Okay, magano at si Ate Maribek man, inisip din yung kabutihan din nila Jimel tapos ni Monica. Siyempre, naging part din yan ng pamilya nila. Kaya, huwag natin ipagkait, lalo na kay Lola Ligaya, na makita yung kanyang apo. Lalo na si Monica tapos si Jimel. Mahal na mahal yun ni Lola Ligaya.
Naiyak na si ano, naimatay kay ano si naimatay kay ano si ano, si Lola Ligaya nung makita niya si Jemel. Oo. Sa sobrang pagmamahal niya dun sa apo niya. Yung ngayon, binata na si Jemel, ano? So, binata na yan. Masaya kasi, una-una sa lahat. Ano, priority niya ang pag-aaral niya. Matalino daw pati. Gwapo na siya ngayon. Ay, gwapo na. Lalo siyang gumagwapo. Siyempre, ang mga kasama, gwapo ay... Kung ano daw yung nakakasama mo, yun daw nagiging itsura. Ako nga, matagal kong kasama si Kalinga Prab, pero di man ako naging gwapo. Bakit daw? Anong masasabi mo kay Kalinga Prab tapos kay Jack? Dahil si Jemel, inalagaan nila tapos pinapaaral. Ang masabi ko sa kanila, wala silang katulad. Ano, kasi sa ilang taon sila lang tulungan ko. Si Kuwerab naman ay mabait siya, matulungan, mapagmagsakap siya. Tinuring pati nila na tunay na anak. Panganay na anak si Jemel, ano? Oo. Wala naman ako masabi sa kanila. Masabi ko lang sa kanila. Maraming salamat at dumating sila sa buhay ng anak ko. Tapos kay Kuya Bal, kay Ma'am Edna. Kay Ma'am Edna naman, ang masabi ko kay maraming salamat sa kanila kasi natulungan nila yung anak ko. Ate Minisa, dyan na ito. Pang garagastos mo. Pasensya ka muna dyan, ha. Pagbulit ang bata. Ang bait ni Ate Minisa binigay dun sa ano, pambili daw gatas. Grabe, iba na dito sa lugar po nila, Monica. Binigyan ko rin po si Monica ng ano, pang baon, pang allowance. Buti na lang po at nag-uwi po si Melissa. Nakita po yung kanyang anak. Babalik din daw si Melissa dun sa kanyang amo kasi silang daw yung pinagkakatiwalaan dun sa Bataan. Maraming salamat dun sa amo ni Melissa sa pagtanggap sa kanya sa trabaho. Kahit pa paano malilibang si Melissa at matutulungan din yung mga anak. Napakasipag din natin Melissa. Bukod po sa hindi na siya naghanap ng karelasyon, sinadala na, pinupokus na lang po niya yung buong buhay niya sa pagtatrabaho para po sa mga anak. Yan po mga kalingap, mga kabente, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip na ads, maraming salamat po. Sa mga hindi po subscribe po, Mr. Benjabi Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyo lahat. Grabe, nagisa ng ulan.